Hindi ako nag-imbestiga para mangampanya, para sumikat. Labis-labis na nga yung sikat namin at yung apelyido ko nakakasindak, eh. Hindi naman ako nag-imbestiga para magpasikat or, ma-endorso or maging bahagi ng ibang partido. Nag-imbestiga ako para malaman kung ano talaga ang nangyari at kung talagang nasunod ang batas ng Pilipinas, kung talagang kaya natin tayuan ang ating soberanya at kalayaan. Palagay ko lampas-lampas na 'to sa Duterte at Marcos. Ang pinag-uusapan na dito yung soberanya ng ating bansa. Mabigat na 'to, eh. Ibang usapan na 'to kung ano-ano ng dagok ang nangyayari. Eto nga yung mga EDCA sites, yung mga Typhoon missiles, yung sangkatutak na banggaan, kuno diyaan sa West Philippine Sea. Ano na lang matitira sa atin? Pati yung, mamamayan dinadampot na lamang at, naging probinsya na tayo ng dahig. Wala rito si, Senate President Cheese, hindi ako makikipagdebate na wala siya. Yes, very clearly. Hindi naman ako matatalo, may kandidato bang matatalo? Siyempre lahat ng kandidato naniniwalang mananalo. Mas maraming Pilipinong nakikinig sa katotohanan kaysa sa kabulastugan. Kaya naninindigan ako na kinakailangan ipaglaban at tayuan. Ang mali ay mali, ang tama ay tama, ang batas ay dapat mangibabaw sa lahat. Baliktad yata. Ramdam ko baliktad. Kasi maraming tao na hindi naman masasabing pro Duterte, hindi naman sasabihin na anti-Marcos, na nagalit sa pangyayari. Hindi naman ako nag-imbestiga para magpasikat or ma-endorso or maging bahagi ng ibang partido. Nag-imbestiga ako para malaman kung ano talaga ang nangyari at kung talagang nasunod ang batas ng Pilipinas, kung talagang kaya natin tayuan ang ating soberanya at kalayaan. Yun nga ang tinatanong ng lahat, sino daw kakasuhan at yun pa ang inaalam natin. Kaya nga maraming nagsasabi, bitin, dapat magka-second hearing. Sabi ko basta at marami tayong dapat siyasatin. But sa ganong level, ma'am, ng usapin, paano po yun? Cabinet Secretary level po ba yung dapat managot? Ano po yun? Hindi ko alam. Tulad ninyo, alam ko lang ang rineport ko at sa ngayon, hindi pa maliwanag talaga. Ang daming loose ends, ang daming butas, ang daming malabo. Ano po pong lalaman yun ng second hearing? If you get witnesses, then what will... Well, unang-una, magkaliwanagan dun sa sinasabi na international law, hindi naman pangkaraniwang practice yan, hindi naman araw-araw na yan ang pinapractice ng abogado, kinakailangan siguro yung ex-justice, yung mga framers ng konstitusyon, ang dating mga mambabatas, hindi ko alam, or else yung mga expert din sa international law, pagkatapos nun yung iba pa. Maraming nagsusulat di ba? Pero pag nabasa mo yung pahayagan, parang hindi naman sila neutral, parang lahat may panig. Iniiwasan natin yon hanggat kaya. Pagkatapos noon, yun nga, yung katulad ng sinabi ko kanina, yung mga OFW, gusto malaman kung talagang maipagtatanggol ba natin sila. Eto na nga dito sa Pilipinas, paano pa daw sila nagkakayod at naghahanap buhay sa ibang bansa. Kayang-kaya silang kunin. At saka yung mga nakakulong, makakauwi pa daw sila. Paano ba? Tapos, yun nga, sino mananagot? Maraming tanong pa rin talaga. Ma'am, nung na-elect si Bongbong as president, sabi niyo, ito yung chance to redeem yung pangalan ng mga Marcos. Considering dito sa issue sa pagka-aresto kay dating Pangulo. Mariredeem pa ba? O sige, nire-release na tayo? Well, nanghihinayang ako, hindi lamang para sa pamilya namin, kundi para sa ating kasaysayan, no? Kasi nagumpisa sa amin nung EDSA, pagkatapos noon, 'di ba,
nakulong din si Presidente ERAP, si Presidente GMA, nahinto lang kay Presidente Duterte. Eto na naman, naaresto na naman. Umpisa na naman ba natin itong siklo ng paghihiganti, ng balikan, kapag wala ka na sa kapangyarihan, babanatan. Parang ako'y naaawa sa Pilipinas. Kung ganito na lang tayo, paano pa tayo uunlad? Pero Mr. Roping na matapos ni Bongbong Marcos yung kanyang term ng maaari. Siyempre, oo. Pero ang dami ng problema talaga. Pero ma'am, yung banatan na sinasabi niya, di ba nagsimula yung banat galing sa dating presidente kasi started yung nasa timeline din yun na sinimulan yung banatan si Pangulong Bongbong Marcos. Tignan natin ang maigi kasi naaalala ko, andito ba yung kodigo? Meron rin kasi nag-umpisa yung kay VP Sara. Kasi nag-umpisa yung kay VP Sara noong July 2023. Hindi ako abogado ni VP ha, pero tinitignan ko lang yung date, nandyan sa timeline. Can we please go to 5 July 2023? Ayun. Parang nag-umpisa, doon nag-umpisa sa July, nung humarap sa Kongreso. At yung confidential fund na dinidikdik, uminit ng September, October, ayun. At parang tulad ng sino mang ama, nagalit na siguro si Presidente Duterte. At nung 28 January 2024, ayun na. Nagwawala na siya sa Davao. Matignan ninyo yung mga date na, kaya nga ako naglagay ng timeline, sabi nga nila, dapat yung timeline, yung mga legal lang. Pero hindi natin maiiwasan na may kinalaman to sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. Yung ating timeline ang magsasabi kung sino talaga ang nauna. Tulungan na lang ninyo ako na dagdagan pa to, i-fill in the blanks at buuhin. Yes. Do you fear na yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, posibleng pangyari din sa pamilya nyo na ma-ICC din kayo once you're not in power anymore? Kasi nangyari sa dating presidente. Yun na nga ang sinasabi ko na nakakahiya itong nangyari. Apakalungkot natin bilang Pilipino para tayong failed state. Hindi naman siguro, andyan pa rin ang ating mga husgado, magagaling ang ating huwes at abogado. Bakit naman tayo nauwi sa ganito? At tulad ng sinabi mo, kung nangyari minsan, pwedeng maulit. You fear, you worry na baka nangyari din sa inyo, ma'am. Hindi na Pangulo yung kapatid ko. I think it's speculative. Fear is hard to express at this point. Nung si JP, may warning dun sa mga OFWs na kung daw makikinig dun sa panawagang zero remittance kasi pwede daw yung Congress i-cancel or suspend yung mga tax exemption o tax incentives na binibigay sa kanila. Nakita ko nga maintang ulo nila kay Johnny. At ako, nararamdaman ko ang paghihimutok ng ating mga OFW. Ramdam na ramdam ko. Kaya nga, mahalaga itong pagsisiyasat para una, malaman natin kung karapat-dapat ba ang nangyari kay Presidente Duterte at kung sakali maiuwi pa ba natin yan. Ikalawa, kung ano ang magagawa natin para sa mga OFW natin na napipinsala o di kaya na paghahatulan doon sa ibang bansa. Pero yung paghihiganti na babanatan mo rin ng tax, ng yung mga travel tax na sinasabi at yung iba pang benepisyo, wag naman, wala namang ganunan, pambihira naman. Sila na nga nagbubuhay ng ekonomiya natin, sila pa ang uupakan natin. Hindi man yata tama yun. But you're hoping na sana huwag nilang gawin yan kasi ang maapekto man, hindi lang yung family nila, kundi economy natin. Well, naintindihan ko sila to what extent na talagang gagawin nila, hindi ko alam. Pero malaking tulong sila sa ating ekonomiya. Sila talaga nagpapalutang na napakaraming pamilya rito, lalong-lalo na sa Ilocos. Kaya alam na alam ko yan. So against kayo dun sa possibility na isuspend yung mga incentives nila? Wag naman. Walang ganyanan. Oo. Baka mainta ulo. Ma'am, sabi po ninyo, meron pa pong next hearing malamang.
Hindi ko pa sure kasi nga nagbubunga kami ng testigo. Kung sakali, agad-agad sasabihan ko kayo. Pero naman kung magkaroon, do you expect na mag-cooperate or may magtugot pa kayo from the executive side particularly? Hindi ko nga alam eh, kasi marami nga nagsasabi, nagalit, bakit nagkaganon. Abay, hindi ko naman sinasadya, hindi naman na anti-administration eh. Inimbita ko nga, puro gobyerno eh. Halos wala ang testigo yung kabila. Kung hindi pa nag-video call si VP Sara, wala na yung kabila, sa totoo lang. Kaya't yun nga, sana lumahok pa rin sila, sana bigyan pa tayo ng linaw at maisaayos natin ang mga datos at yung mga pangyayari. May binanggit kayo ma'am na 5 forthcoming warrant. Oo, ang balita, di ba, yung haka-haka, yung mga kapulisan to, si Senator Bato, Albayalde, di ba? Yung, ano yun, Leonardo Danao. Sino isa? Kalimutan ko. Albayalde. Hindi, 5 eh. Oo, Leonardo Mata Danao. O, tama, 5. And then Bato, oo. Ang alam ko, 5. 5 nandun sa warrant. Pero chismis lang yun, hindi pa lumalabas. So, Kaya hindi ako mag-group effort base sa chismis. so you're hoping then na huwag silang manok kagaya na nangyari kay former President? Isa pa yon, yun nga ang isang dahilan na si Senator Bato nagpaabot na gusto rin niyang lumahok sa hearing at kung sakali may second hearing. Sabi ko, hindi pa sure. At abala ang lahat kung ito ang nangyari sa dating Pangulo, anong mangyayari sa mga kapulisan at sa pangkaraniwan tao kung madali sila ng iba't iba pang warrant. Kasi alam natin na hindi naman ito nag-iisa kundi tuloy-tuloy. Kung hindi ka agree with opinions, for example, ni Senator Bongo, na medyo late na yung hearing kasi nandun na nga si former President dun sa Netherlands, too late the hero daw po. Well, sinagot ko na rin yan. Naintindihan ko naman si Senator Bongo, malapit na malapit siya sa ating Pangulo at matindi ang kanyang dinadamdam. Ano? Pero para sa akin, sa hinaba ng panahon na nawala yung tatay ko sa ating bayan, nakikita ko na kailangan wag susuko. Dapat ipaglaban pa rin kahit ilang taon yan. Hindi namin nauwi yung tatay kong buhay. Sana ito naman matagumpay tayo, maiuwi si Presidente Duterte. Isa po sa mga nakikita nyo pwedeng maging result ng hearing or goal niya is para maipauwi si former President. Well, para sa akin, at narinig ko si Presidente Duterte, tulad ng ama ko pareho nilang sinasabi, haharap ako sa anumang kaso at paglilitis sa Pilipinas. Pero kapag sa ibang bansa, hindi ko kakayanin yon. Kasi syempre yung tatay ko, di ba, dinala rin sa US. Ayun. Sabi niya, ayoko. Dapat sa Pilipinas, iuwi ninyo ako, haharapin ko yan. Ganun din ang sinasabi ni Presidente Duterte. Kaya daw niyang sagutin lahat yan, basta dito sa Pilipinas, sa husgadong Pilipino. Sasagutin daw niya at papayag siya malitis. Pero ano po yung nakikita nyong way na magagawa po nung Senate Committee on Foreign Relations or ng Senado para mangyari yun, makapauwi siya? Hindi ako yung abogado niya So, ang nagagawa lang ng Senado in aid of legislation, oversight, kung ginampanan ba ng lahat ng ahensya ang trabaho nila, lahat ng tungkulin ba, ang karapatan pang tao ba na ibigay, lahat yun. At kung kinakailangan, papalitan pa natin ang sistema ng ICC, Interpol, ng Philippine Transnational Crime, at saka nung RA 9851, yung extradition treaty na pagkaluma, sinulat pa ng tatay ko. Maraming batas kasi na palibot diyan Nung bukas na yung 80th birthday ni PRRD, do you have any message sa dating Pangulo? Well, syempre, happy birthday. Matindi rin yung umabot sa 80 years old at sana makauwi na siya. At higit sa lahat, syempre, gusto kong pumunta sa The Hague. Kung papayagan ako, dadalhin ko yung cheque na 10,000 pesos. Kasi expanded centenarians, qualified na siya. 80 anyos na. From your own Hindi, biro lang. Wala lang. Kasi di ba ako nagpasa ng bill na yon, kaya nagbibiro ako, pwede na pala ito. No. Wala. Sabi naman ni Presidente Duterte, wag na kayo pupunta rito Kung hindi rin nyo balak ako samahan sa loob ng selda, wag na.
at hindi rin tayo magkikita. Meron po bang sense of urgency dun sa findings ng Committee on Foreign Relations given na meron nga pong baka sumunod pa na warrant? Para kung ano man po yung nangyari dun sa situation ni former President Duterte, hindi mangyari. Tama, tama. May urgency talaga kasi alam nga natin may second, may third warrant pa raw. Kaya kinakailangan mabunyag na lahat ng pagkakamali at wag na kailanman maulit. At kung kinakailangan paltan yung polisiya, yung batas, tignan na natin at magkasundo tayo para maiwas to. Ma'am, do you think yung ICC nagamit as a political tool against the enemies of the administration? Naku, mahirap pa mag-conclude ng ganun. Pero kayo na ang humatol.